Hey, hey, hey! This is our beautiful Sunday episode. Ito po si Yes. Alwin Ignacio, the diva that you love. Kasama ko ang aking kaibigang bonggang-bongga. Glenn si Bongga. Ito po ang The TT Show, ang tawayan at halaking Showbiz Edition. At sa aming episode 12, ang pag-uusapan namin, syempre pa, ay ang longest reigning movie queens na magpasa hanggang ngayon, aribang-ariba Correct. ang pagiging magkaribal. At sino pa ba ang pinag-uusapan natin? Kundi ang nag-iisang superstar, si Miss Nora Honor, at ang nag-iisang star for all seasons, si Miss Vilma Santos. Si Ate Gay muna tayo. Nitong nakaraang Cinemalaya, ang restored version ng Bona 4K. 4K version ay itinanghal sa Ayala Cinemas at not 1, not 2, not 3, but 4 cinemas Correct. na sold out ang mga Correct. ticket. Sa Cinema 2, kung saan ginagawa ang premiere night, dumating si Nora Honor, na, syempre pa, alam niyo siya si Bona. Alam mo, may iba pa, di ba? Dumating rin si Ginoong Philip Salvador, correct. na kanyang katambal sa pelikula. At dumating rin si Nang Dean Joseph, na siyang kabahid din ni Bona sa nasabing pelikula. Ito ang parang medyo marami ang nawindang at nalungkot kasi dumating ang nag-iisang superstar na nakaupo sa wheelchair. Itinutulak, papasok sa premiere night. Pero kung titignan mo naman ang kanyang pagmumuka, talagang she was in high spirits, she was very happy, at tuwang-tuwa siya sa overflowing of love and support na binigay ng mga Noranya. At talagang iba talaga ang presensya ni Ate Guy. Habang kinutulak siyang gano'n, talagang literal. Akala mo may rain ang dumadaan talaga. No? Literal, talagang nagkakagulo ang mga tao. Pero ang respeto ng mga Noranian sa kanya, talagang maganon lang, mahawakan lang, maano lang. Okay. So, ang kaibigan Glenn, ang gusto kong malaman, bakit ba magpahanggang ngayon? Ganun pa rin ang pagmamahal kay Nora Honor ng mga Noranya. Kasi si Ate Guy, based na rin sa experience ko the many times na naka-encounter ko si Ate Guy at nakailang beses rin ako nakapag-selfie with her. Si Ate Guy, she remained humble at talagang mabait at maasikaso sa fan ka man o hindi. Talagang pag gusto mo siyang kausapin, gusto mo magpa-picture, willing siyang gawin iyon. Kaya nararamdaman ng mga fans yun na talagang very warm si Ate Guy na ipakita yung kanyang pagmamahal sa lahat. Na talagang yung ibinabalik niya yung pagtangkilik ng mga tao, yun yung kahanga-hanga sa kanya na hanggang ngayon ginagawa niya. At lalong mas nagpahanga at lalong nagparubdob ng mga pagmamahal ng Ronanian para kay Ate Guy is the fact that, imagine nyo naman, tiyak na hindi ganun kabutihan ang kanyang pakiramdam at maaring meron itong dinaramdam kaya ito dumating sa venue sa Ayala Mall Cinemas nang naka-wheelchair. Kasi normally si Ate Guy nakakalakad, nagpapaakay, diba? Pero the fact that she is in a wheelchair, that means she wasn't really feeling that great or that well. Pero, knowing the superstar trooper that she is, the show must go on. Actually, friend, nung Star Awards pa lang, di ba present si Ate Guy at personal yung tinanggap yung award niya noon. Medyo hindi na rin maganda yung pakiramdam ni Ate Guy noon kasi medyo madali siyang hingalin. Pero, yun yung nakakatuwa doon. Pag kailangan siyang umattend sa isang event, pumupunta talaga siya. So kasi nga, kaya lang, kasi syempre, di ba, nakaka-jolt yung makita mo yung idolo mo naka-wheelchair. Di po ba? Kahit pa sabihin natin talaga na maliwalas ang kanyang mukha, may iba naman nakasabi na mamaga, iba-iba yung mga opinion ng mga tao. Pero to see someone that you love and idolize in such a condition, may kung anong hahaplo sa puso mo. Correct. Diba? Na parang, uy, ano nangyayari kay Ate Nora? Bakit nagkakaganon? Diba? Yung iba pwedeng sabihin na sana nila siya dumalo, nasa bahay na lang. Kung darating naman sila Philip, darating sila Landing. Kaysa makita siya sa ganung kondisyon. Pero kay Nora, wala yon. Ang importante sa kanya,
nandun ako, present ako, makita ng mga Noranya kung gaano ko sila kamahal. Saka feeling ko, mas nakakadagdag ng lakas kay Ate Gay yun na to keep on going. At makita niya yung mga Oo. taong nagmamahal sa Oo. kanya. Naramdam niya yung pagmamahal noon hanggang ngayon ng mga Noranians. Kahit nga hindi Noranian, iba yung paghanga kay Ate Gay, di ba? And, again, speaking of her fiercest karibal, si Vilma Santos rin naman, nung nakaraang linggo, nagkaroon ng isang exhibit kung saan ang mga memorabilia niya, posters, movie clips, vinyl records, at kung ano-ano pa, ay naging exhibition sa Archivo 1984 na makakatagpuan sa Chino Rojas Avenue sa Makati City. Dinuluhan ito ni Ate V. Kung si Ate Guy dumalo na naka-wheelchair, si Ate V naman dumalo na talagang beautiful as ever. Correct. Nakasalamin, parang naka-cocktail dress, at talagang she was, according to the interviews at Everett, she felt goosebumps nung nakita niya yung mga pictures na nakasabit na kahit siya, walang kopya. She was very particular about that photo of hers taken by the late great Romeo Vitug, na isa sa pinakamahusay na cinematographer, kung saan kinunan siya na hindi niya alam sa kanyang pelikulang siya rin ang nag-produce sa Pagbuti ng Uwak, Pag-itim ng Tagak. Meron palang ganung picture. Meron palang ganung picture na hindi na mamalayan. Tapos siya mismo, nung nakita niya yung clip niya habang nagsasaya doon sa concluding segment ng Bully Screen, kahit siya, gitlang-gitla nakita niya. Kaya sabi niya, ang sexy ko pala dyan. And ang taba-taba ng puso ni Vilma kasi these are group of private individuals who took time to gather photos, to research for memorabilia, and to present video clips to show to her some of the most important highlights of her 62-year career in show business. Diba? Kung si Ate Guy may bona, si Ate V merong archival exhibit na for public consumption. Correct. Parang si Ate Guy rin yung pelikula niya for public consumption. At kitang-kita mo talaga na after all these years, talagang in a way, parang parallel ang career ni Vilma at ni Nora. Diba? Sabi nga, may mga nagsasabi, may nagsusulat na si Ate Guy raw ngayon ay pambansang alagad ng sining for pelikula at broadcast arts. National artist. Nung hindi pa nanalo si Ate Guy ng national artist, ang tinawag sa kanya noon ay People's National Artist. Ito naman ang tawag ngayon kay Ate V. Hindi pa siya nanalo sa National Artist Awards at posibleng manominate. Ang tawag naman sa kanya ng mga Vilmania at iba pang manunulat na nananalig sa kanyang kakayahan bilang aktres, si Ate V ay pambansang kayamanan. O diba? Ang taray talaga ng mga pagiging creative ng mga Vilmania, diba? Talagang nakakatuwa na after all these years, buhay na buhay ang rivalry. Pero ang maganda ang mga fans, kahit buhay na buhay ang rivalry, si Vilma at si Nora po ay magkaibigan. Magkumare. At yung pagiging magkaibigan at magkumare na, sa aming pakawari, sincero. Diba? Kaibigan Glenn. Oo naman. Diba kamusta ba sila doon nung nag-tie sila? Maikwento mo lang sa amin, kamusta yun? Hindi, wala si Ate V nga nun. Hindi, nung unang-una sila nag-tie so many years ago. Yeah. Actually, nung nakapag-selfie ako pareho sa kanilang dalawa na talagang makikita mo yung warm ng kanilang friendship. Kasi talagang chikan sila. Parang yung kay Inay Maria rin na nangyari nung recent Star Awards for Movies. Parang ganun din sila ni Ate V at saka ni Ate Guy. Talagang miss na miss nila isa. Kasi syempre, for certain reasons... You don't belong to the same circle, di ba? For certain reasons din, hindi naman sila talaga nakakapagkita ng madalas. So, sa ilang events lang, katulad nun, Star Awards, ay nagkita ulit sila. Kaya super chikan sila. Makita mo yung init ng kwentuhan nila nandoon talaga. Oo. At alam mo, sincero. Wala isnabay. Oo. Wala yung mauuna ka. O ganyan. Paunahin mo siya. Hindi talaga magkasama sila na at saka hanggang sa huli, magkasama silang dalawa.
Di ba? Napakagandang kwento niya from kaibigang Oo bonggang naman. girl. Ay, showbiz history yan, ha? Ano? Kasi, that happened para 2017. Yeah, I think, Di ba? Tapang so many years ago na yan. Kaya ngayon lang natin yung narinig, di ba? Ano, Ang bongga. Oo. Na Diba? nakakaano yun, nakakaiyak actually, nakaka-touch na yung dalawang Buhay na alamat. living legends na ating na talagang sila yung treasures natin na matatawag sa industry ay walang paronggitan. Walang plastikan. Oo. Kahit na yung mga fans merong pero silang dalawa. Kasi yung mga fans may iringan, si Laura at si Vilma Wala. ay mabuting magkaibigan. Kaya nga sabi ko nung recent Star Awards, sayang wala si Ate V noon. Kasi for sure, mas malalang chikahan yon dahil Tatlo sila. Tatlo silang nanalo, triple tie sila. Tatlo silang magchichikahan dyan, di ba? Magkakaibigan yung tatlo. Si Inay Maria, si Ate V, at saka si Ate Gal. And on that note, palakpakan natin na may kasamang sigawan ang pinakamahabang pagre-reyna ni Laura Honor at ni Vilma Santos. Correct. Ito po si Alwin Ignacio, The Diva That You Love. Kasama ko ang aking kaibigang bonggang-bongga. Glenn C. Bongga! Ito po ang The Kitty Show, ang Tawag na Talakayan Showbiz Edition. Ay! Alam mo, kaibigang Glenn, kung di lang may mga pangalan at tunay na sikat itong mga kasali dito, sabihin ko, maghihikab na lang ako eh. Bakit naman? Ay, mamaya ko kasagutin ng bakit naman mo. Ito po muna si Alwin Ignacio, The Diva That You Love. Kasama ko ang aking kaibigang bonggang-bongga. Glenn C. Bongga! Ito po ang The City Show, ang Tawag na Talakayan Showbiz Edition. Ito nga, ang mga sikat na kinutukoy ko ay syempre pa si Jericho Rosales at si Janine Gutierrez. Ito kasi si Jericho Rosales sa isang pulong balitaan para sa paparating na teleserye na Lavender Fields. Inamin na niya na sila ni pagkakagandang Janine Gutierrez ay dating. O, ayan ha, klaro, dating. At kay Jericho nanggaling. So, ang tanong ng bayan, hindi ba ito gimmick para sa paparating lamang na show? O talagang bukal ang pag-amin na ito na galing kay Jericho na siya ang lalaki? At talagang dapat ang lalaki ang nagpipace kung nasaan na ba kayo sa inyong relasyon. What do you think, kaibigan Glenn? Gimmick o totoo? Pwedeng namang gimmick, pwede rin namang totoo. Diba? O doon tayo sa tingin mo, bakit gimmick? Kasi nga meron silang project, kaya iisipin ng mga tao na it's a gimmick. Pero, syempre, hindi naman tayo si Jericho at hindi naman tayo si Janine. Malay ba natin kung totoo nga? Sabi nga ni Jericho, 'di ba, na sa isang interview, sabi niya, kaya siya pumayag dun sa project. Gusto niya yung project and then nakilala niya nga si Janine and according to him, he was into her. Di ba? Kasi daw, very caring, amazing person, saka very good actress at funny si Janine. Mga bagay na nagustuhan niya kay Janine. Sabi ko. At saka actually, hindi na nabigla yung mga tao nung umamin siya. Kasi noon pa man, di ba, naging issue na yung pagdi-date or pagkikita nilang dalawa, di ba? Yung mga sightings nilang dalawa. Kasi bago nangyari ang mga Janine Gutierrez at Rosales sighting, nauna muna ang Jericho Rosales at Catherine Bernardo sighting. So, ibig sabihin nun, taob si Jericho Rosales ni Alden Richards. Si Alden Richards ang nagwagi. Diba? Pinaubaya niya Paubaya by Moira. Ang ginawa ni Jericho Rosales kay Alden Richards. Yun si Catherine. So, kanya na nga ngayon, sabi niya, at ayaw ko po namang pagdudahan si Jericho Rosales. Dahil si Jericho Rosales po ang isa sa mga lalaking artista sa showbiz na pag talagang nagmahal, ipinapaalam niya sa buong mundo na mahal niya si Catherine. Si Janine. Hindi, doon ang girlfriend niya. Si Hart noon. Hindi, yung before Hart. Yung nag-asawa niya. Diba? Christine Hermosa. Yeah. Diba?
talagang there was a time si Christine Hermosa ang mahal na mahal niya. Talagang alam ng buong mundo yan. And then dumating si Heart Evangelista. Alam rin ng buong mundo yan. At hanggang yung sa babaeng pinakasalan niya at hiniwala niya rin naman. Diba? That Jones girl. That Jones girl. Oh, Kim Jones. Kim Jones girl. So ngayon, si Janine Gutierrez, sinasabi niya, nasa dating stage na sila. Ayoko nga pong paglaruin ang aking makulit na utak na ito ay gimmick, lalo na kat si X, may mga tumitira na at bumabara na sa paparating na teleserye na ang bida ay si Jody Santa Maria. Para sa ibang ex-netizen, been there, done that na ang nasabing palabas. Kumbaga, bago ito sa piningin, pero ang mga nangyayari ay lumang-luma na. Diba? That's what we have to see. Diba? Pero ito naman paniwalag ng mga netizen. Una, bago yung may mga bulaklakan, may garden, pero lumang-luma na yung drama ni Joy Santa Maria na siya ay inosenteng babae na head over heels sa isang lalaki hindi niya pag-ano kakilala. Ayaw ng nanay niya na mahalin niya agad ito, pero minahal niya. At siya ay nabuntis ng hindi sinasadya. Diba? At ito ang nakakaloka na dating-dating plot pa, nung unang panahon na si Jericho pala ay may asawa na nakabase sa Maynila. At yung asawa ay si Janine Gutierrez. At si Janine Gutierrez ay gagawin ng lahat para sa kanya lang lamang si Jericho Rosales. Kaya nung laman niyang may kabiten niya, si Jericho Rosales, ano ang ginawa? Pinabugbog at pinasunog. At pinasunog ang bahay na alam na rin naman natin lahat na nung unang panahon, nangyari na rin sa isang palatuntunan ni Maha Salvador. Diba? At in a way, nangyari na rin sa katauhan ni Jody Santa Maria nung sila ni Angelica Pangaliban ang nag-remake ng Pangako Sa'yo. Diba? Laging merong babangon ako at dudurugin kita plat at may paghiganti plat. So ang tanong tuloy ng mga netizens sa X, ka ng bago talaga. Diba? Parang, Jody, been there, done that. Echo, akala ko ba, been there, done, gusto mo to kasi bago. Nagawa mo na rin to. Para ka lang si Angelo para nung araw, tumanda lang. Diba? At ang bago lang talaga, may bago ko iniibig. Sa katauhan, pagkaganda-ganda naman talaga at kaibig-ibig na kay Janine Gutierrez. Kaya, hindi po tuloy masisi ang mga tao na iisipin na gimmick ang pag-amin sa dating para mapagtakpan ang mga elementong bagong luma na obserbasyon ng mga netizen sa X, ha? Sinasabi lang po namin ng mga obserbasyon. Siyempre, hindi pa namin napapanood ang buong palabas. Yes. Diba? Lalo na at it is being touted again as one of the biggest shows of ABS-CBN Studios and Dreamscape of 2024. Tandaan niyo po, yung biggest na yan, ay ginawit na rin na adjective to describe Pamilya Sagrado na sa ngayon, alam niyo naman kung ano nangyayari sa ratings. Diba? Mas palong-palo ang Widow's War. Ako nga ang nagtataka, diba? Diyan sa mga mga nagpro-promote ng Widow's War, ilang beses yun na nakatalo ang Pamilya Sagrado. Wala kayong kaingay-ingay. Hindi kayo nararamdaman. Diba? Kasi kung ABS-CBN Studios ang nananalo, diba? Kung i-push nila sa social media, kung i-push nila sa newspaper, kung i-push nila sa mga news program nila, namamagayway ang concurrent views ng Batang Quiapo versus Pulang Araw. Yun nga, diba? Yung concurrent views, laging nakaka-record ang Batang Quiapo. Post agad. Oo. So, mga taga-Widow's War, ituturo pa ba ng Maniglen? Ang dapat yung gawin? Diba? So, yun lang ang parang agam-agam na pangmalakas ang agam-agam na mababasa mo sa social media tungkol sa Lavender Fields. Hindi ko ni-question na mahuhusay ang mga artista. Dahil talagang mahuhusay naman talaga si Jericho, si Janine, si Jody, ang Casa, si Maria, si Edu, si Albert at maraming iba pa, pati na yung next generation Star Magic talents. Ang question ay yung parang may resemblance of the former plots
ng mga naging iconic television programs na. From ABS-CBN, ang tila mag-unfold sa Lavender Fields. Sana po ang mga netizen ay mali. At sana po, talagang itong pinapakita nyo ay hindi pa talaga ito yung buong sustansya ng palabas. At marami pa nga nagagalit, diba? Kasi sinasabi nyo, pagbabalik lang ito ni Jolina Magdangal. Pero sa trailer, natin parang extra lang si Jolina. Parang one of those minor character lang. Diba? So, ang dami-daming dapat talagang patotohanan at patunayan ng Lavender Fields. At nananalig naman kami sa tamang panahon, magagawa niyong lahat yan. Correct. Pero itong pagde-date ni Jericho at ni Janine Gutierrez, sana nga po ito nagay bukal na bukal, tunay na tunay, totoong totoo. At Jericho, total hiwalay ka na naman, wag nang dating-dating. Aminin na agad. Para mabura talaga lalo ang impresyon na gumigimik kayo ni Janine. Kung bago ipalabas ang Lavender Fields, aaminin mo, Jericho, papakalalaki ka na, opo, kami na, ay, laban na yan. Diba? Kasi at least, diba, pagkaganda-ganda naman ni Janine, bakit mo naman itatanggi? Diba? So sa amin po, whatever is the case between Jericho and Janine Gutierrez, kanila na yun, diba, kaibigan? Pero at least, paunti-unti, umaamin na siya na they're going out, diba? Kasi nga naman, hindi naman sila teenager. Oo nga. Lalo si Jericho, no? Correct. Para umacting na. Ay, wala po, lang to, trabaho lang to, walang personalan, eme. Siyempre, level yan, di ba? Diba? Stage, sabi na ni Jericho. Correct. Diba yung stage kayo, ngayon dating stage na. So, abangan natin ang courting stage. We'll see. At abangan natin ang romance stage. At higit sa lahat, abangan natin kung magkakaroon ng mabuhay ang bagong kasal stage. Ay, diba? Yun ang pinaka-exciting part. Ito po si Arwin Ignacio, the diva that you love. Kasama ko ang aking kaibigang bonggang-bongga, Glenn C. Bongga. Ito po ang The Kitty Show, ang tayo at Talakayan Showbiz Edition. And this break is brought to you by Angkas, Beat the Traffic, Bayad Center, #Bigger Better Younger Bayad, and you can buy it all. Globe, atin ang mundo. Meralco, ang liwanag ng bukas. SM, we've got it all for you. Smart, live more today. Union Bank, it starts with you. Ay! Talagang difficult ang round ito kasi meron na kaming ilalagay sa tamang dapat palagyan. Ito po si Arwin Ignacio, the diva that you love. Kasama ko ang aking kaibigang bonggang-bongga, Glenn C. Bongga. Ito po ang The Kitty Show, ang tawag na Talakayan Showbiz Edition. So, ito po ay isang universal statement. At tanggapin nyo ito dahil ito talaga ay tunay na katanggap-tanggap. Mga Bloom, makinig. Tumigil na kayo. Ang Bini ay hindi kapantay o kaantas ng SB19. Hindi lang yan period, may exclamation point pa ng saang rekwa. At bakit ko nakasabi yan? Kasi ang Bini ay girl group. So dapat ang katapat nila P-pop girl group rin. So, bakit yung pinagpipilitan, mga Bloom kayo, na ang SB19, ang ka-level, Bini? Pangalawa, ang SB19, ang kauna-unahang all-male P-pop group na nagbukas ng pinto para sa lahat ng ibang P-pop groups. Hindi nyo pwedeng burahin ang kasaysayan na yan. Sangrekwang dugo, pawis, sakripisyo, talento ang ibinigay ng SB19 para maging the standard by which all other P-pop groups will be measured. Pakitandaan ulit, ang mga ka-level, ang mga after SB19 ay Agimat. After Agimat ay BGYO, after BGYO ay Vision, at hanggang down the line. So, ang SB19 po, Apex, nakatuktok, sila ang tinitingala. Sila ang kings. Sila ang hari.
sila ang sinusubaybayan. So, wala kaming pakialam, personally, ako, as an 18, and as a Kentel shipper, na mas mahal ang ticket ng konsyerto ng mga batang babaeng ito. Pampadagdag ng premium yan, di ba? Kaibigang Glenn. At kung afford naman ang mga Bloom, why not? Chop not. Sige, punuin nyo yung 3 araw, 3 gabi na show na Beanieverse sa Araneta Coliseum. Ang tanging concern ko lamang dyan ay ang katotohanan na 3 gabing show, kaya ba ng mga batang babae? Hindi ba kayo nahihiyaman lang na baka pagod na yung mga bata? Hindi lang nagsasalita? Tulad ni Sarah Geronimo nung araw. Di ba? Na ratsyada sa mga provincial shows, out-of-town shows, international shows. Tapos, nag-breakdown na lang si Sarah isang araw. At saka, di ba? Nagkaroon ng sakit ng sa lalamunan si Sarah that time. Kumbaga, I understand the economics of strike while the iron is hot. But you also need to consider the fact that these are people. People resource yung mga yan. May pagod factor, may stress factor, may vocal factor, magsasayaw pa. Nakikita nyo naman na okay lang sa bagay, patwitam sila naman ng mga choreography ng nasabing grupo na ito. Hindi nga level sa level ng energy at angas ng Sex Bomb Girls noong unang panahon. Tapos lalo hindi level sa ginagawa ng Kaya, ng Kalista, ng G22, at iba-iba pang pipa groups. Pasweet lang naman sila ng pasweet. Pero sila ang sila ang tinatangkilik, saka sa patok sa TikTok, ginagaya. Sinasabi ko nga, may sarili kayong mundo, may sarili kayong fan. Kung kayo ay number 1 sa Spotify, number 1 sa TikTok, go ahead. You deserve those platforms because you have fans. Marami kayong sumusuporta sa inyo. Ang kinokorek ko lang, hindi nyo kapantay ang SB19. At saka wag nang pagkumparahin yung dalawa. Lalo na sa pagdating sa concert tickets kasi magkakaroon lang ng fan war eh. Yan ang iwasan natin. Kasi kung kaya nyong maglabas ng pera for Beanie, syempre yung mga yung mga 18s naman kaya rin maglabas for SB19. Ang nagiging issue kasi bakit daw yung mas mura pa yung tickets ng SB19? Kasi magkakaroon din sila ng anniversary, 'di ba? Concert sa October, yung Beanie naman sa November, 'di ba? So, kasi pag nakita mo yung yung disparity. Ang laki ng Magkakaiba. Pagkakaiba talaga, parang 11,000 plus yung sa VIP ng Beanie, tapos 5,000 plus yung sa Dunkin anniversary concert ng SB19, 'di ba? Tapos may on top pa yun kung gusto yung sa Beanie, kung gusto mo ng pumunta ng sound check, may plus 1,300 plus pa. Samantalang yung sa may sound check ng SB19, parang 5,800 lang yata. Di ba? Saka kasi as far as the prices are concerned, kanya-kanya yung marketing strategy. Correct, So, I really don't care about who has the higher price. Ang care ko, the fact is that ang lalaban ko lang tong oras na ito, ang katotohanan talaga, ang SB19 ang hari. At huwag niyong pagpilitan, idikit ang pangalan ng Beanie sa SB19 dahil pagkalayo-layo ng diferensya. Talent-wise, sa pagkanta, sa pag-compose, sa pagsayaw. Huwag niyong ipilit, please. Mahiya kayo sa sarili nyo. At ispang kahiyahiyang bagay na ginagawa nyo. Lalong-lalo na sa ibang P-pop fandoms at kung sino-sino pa. Naunawaan ko pa ang international fans to be against SB19 dun sa Billboard Fan Awards. Pero yung mismong Pilipino, boboto sa kalaban ng SB19 just to ensure na matalo sila at matanggal sila sa kompetisyon. Wow! Ibang klase kayo. At
Huwag niyo sasabihin hindi Blooms ang gumagawa. Sa X ang lalakas ng loob niyo. Hinasabi niyo na Bloom kayo, na talagang dapat na matalo ang SB19, botohan natin yung kalaban nila. I will get the Swifties and the other fandoms voting against SB19. Mga K-pop, O mga K-pop or whoever Latin idols boboto against SB19. Pero kapwa niyo Pilipino? Wow! Ibang klase? Ano to? Patotoo kayo na talagang club mentality is real? At this day and age, na ang dami-dami ng karangalang ibinigay ng SB19 sa bansa. At narito kayo, gigil na ibagsak sila, ibaba sila, imbis na tulungan nyo? Yan ba tinuro sa mga paaralan nyo? Hindi ko nga maintindihan sa ibang fans, diba? Kumbaga, yung ina-idolize nila, alam mo, yung Bini at saka yung SB19, pag nakikita, okay na okay sila, di ba? Actually, nag-ano pa nga sila, collab pa nga sila, di ba? Recently. Pure Gold concert. Oo, di ba? So, bakit hindi maging okay yung fans nung dalawang ito, samantalang sila, okay sila, di ba? Hindi kasi it goes to show talaga na there is emotional maturity and intelligence between SB19 and the Bini members. Ang may kakulangan ay ang ibang fan na pilit silang pinagkasabong. Oo nga eh. Hindi ko sinasabing buong fandom ha. Dahil totoo ang sinasabi ni Glenn. May mga fan may ilan, oo. na magkakampi rin. Pero ang pinupuna namin ay ang katotohanan na mas marami gigil na gigil, galit na galit, at suklam na suklam sa SB19. Kaya nga ginagawa nyo lahat ng paninira, panlalait, at ito nga, imbis na kayo ay tumulong, kayo pang humihila pababa sa SB19. Mali po yan. Hindi po namin kakandiliin ang mga bagay na mali. O sige, bash us! I dare you to bash us, kayo mga taga-Bloom. Sabihin nyo sa amin na mali kami. At baka pag naglabas kayo binigla ng mga resibo, magitla kayo. Dahil tatabihin namin ang mga messages nyo sa X na talagang kahindik-hindik against SB19. Oo, wag nang ganyan. Wag nang ganun po. Suportahan na lang natin ang P-pop as a whole, di ba? Suportahan natin ang musikang Pilipino. Correct. Ang mga artistang Pilipino. Wag na tayong magyarahan. Ang gyarahin natin yung ibang lahi. Pinoy versus Pinoy kasi. Oo, iba yung mga pop, yung J-pop, K-pop, T-pop, at kung ano-ano pa. Pero pag P-pop, please, let's become one loving community. And let's support each other. And let us push each other to success. Diba? Ang sweet ko bigla. Correct. Diba? Dahil dyan, inaalayahan po namin kayo mag-subscribe sa aming YouTube channel sa Diaryo Tirada. At syempre pa, sundan kami sa aming Facebook pagina sa Diaryo Tirada rin. Pinapalabas po ang aming online palatuntunan tuwing Sabado at Linggo, alas 4 ng hapon. Ano pa nga ba? Syempre, nood na, tutok, at mag-subscribe para hindi kayo may iskupan. Tama. Ito po si Alwood Ignacio, the diva that you love. Kasama ko ang aking kaibigang Bonggang-Bongga. Glency Bongga. Ito po ang The KT Show, ang Taray na Talakayan Showbiz Edition. Oh, happy Sunday na! Happy Sunday! Ngiti-ngiti na. Love, love, love! Love you. Thank you sa panonood.